At the supporters of Sara Duterte and former President Duterte, led by the Iglesia, can muster 1.7 million, no? And stay for one day. May discipline sila. Disiplinado talaga. Mga babayan, no, pakinggan nyo itong reaction ni Attorney Rowena Ganson, mga kababayan, no, dito sa pagiging solid at disiplinado ng INC, mga Duterte supporters, mga kababayan, kung gaano pa rin ka-supportive at kalakas ang mga Duterte sa taong bayan, mga kababayan, no? So ito si dating Rowena Ganson nung nakarang election, mga kababayan, ay nabanatan nito dahil nga against siya sa mga Marcoses, mga kababayan, no? Pero ngayon, no, nung lumabas talaga yung tunay na baho, no, mga kababayan, ni ng Marcoses, na namulat ang mga taong bayan ngayon na totoo pala yung nung panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr., yung walang hiyaang pamumuno dito sa ating bansa, mga kababayan. At ayun nga ay like father, like son, no? Yung anak ay manang-mana talaga sa ama, mga kababayan. But can they sustain it? We do not know. Kasi isang araw lang naman, di ba? Pero nationwide. Now, abangan natin kung sa 31 ang Clergy and Citizenry for Good Governance na rally ay makaabot ng 1 million. Yan yung rally na pinaplano na itong mga anti-Duterte, no, mga kababayan, lalong-lalo na yung si Franz Castro, mga kababayan, no, na re-resh back umano sila sa ginawang rally ng INC, mga kababayan, sa 31, no, at ipapakita daw nila kung gaano sila kasolid din, mga kababayan, no, na nananawagang ipa-impeach na nga itong si BP Sara Duterte. So tingnan natin, mga kababayan, kung aabot ba sila ng kahit 1 million man lang, no? Sa EDSA Shrine. Now, ito naman, ito yung mga allies naman ng kakamping, yung mga nag-EDSA, Dilawan, yung mga middle class, at Catholic religious. Okay, Catholic religious. Now, noong EDSA 1, nakita natin na it was really a call led by, di ba, Cardinal Sin. So, nung wala si Cardinal Sin, it was a major loss, di ba? Ngayon, walang leader sa Catholic Church who calls for, let's say, against corruption and the reform in government, except ito, yung Clergy for Good Governance. So, ito yung what we should watch out for kasi bagong development siya. At ang labas parang magiging Clergy and Citizenry and allies. Alright, so allies. Ay, imagine kung magsabay yan, yung mga DDS. Imagine yung mga babayan, magsabay-sabay, magsama-sama, DDS, mga Liberal Party, anti-Marcos yan, mga babayan, no? INC, Kingdom of Jesus Christ, at mga Muslim sa Mindanao, no? Magsama-sama. Grabe. Imagine niyo yun, mga kababayan. Tsaka yung Clergy and Citizenry, tsaka yung iba pang groups. Now, that will be something. Pinakikita natin sa ibang bansa na nangyayari yan. And it sparks that huge mass base of protest will really spark something, di ba? So, tama. What that something is, we do not know. So, maging ano po tayo? Maging, what do you call this? Mapagmasid at maging analytical tayo. Dahil, ngayon, start pa lang ng year, pero mafe-feel mo na
Feel na talaga. January ang pa lang. gobyerno natin ay nakaka-feel na rin sila that this government is under siege. But let's see kung gaano karami ang sasali sa January 31 at ano po ang mga issue. Yan talaga inaabangan natin mga kababayan, no, yung sinasabing rally nila Franz Castro na mga anti-Duterte, mga pro-impeachment mga kababayan. No? Tingnan natin kung hanggang gaano kadami yung sinasabi nilang majority daw ng taong bayan ang gusto nang ma-impeach si BP Sara. Tingnan natin kung gaano kadami yung majority na sinasabi nila mga kababayan. No? Alamang sa malamang mga kababayan, iilan dyan mga bayad, no? Binabayaran nila para sumama sa rally. Pero tingnan natin hanggang saan kaya nila mga kababayan. Kung mahihigitan ba nila yung ginawa ng INC. Dadali nila at ipagsisigaw nila doon. Kaya mga kababayan, maging analytical tayo and let's take a stand for our country. Dati sibuyas ang presyong gold. Ngayon naman, kamatis. Tingnan nyo naman to. 108 mahal na talaga pesos. yung mga bilihin dahil nga dito sa mga... 4 lang. Ito yung etong nangyayari ngayon sa ating gobyerno mga kababayan. Isa din to sa nagpapataas eh. Kasi nakafocus sila sa pagpapa-impeach, paninira at sa ibang mga agenda nila ng mga kababayan, no, sa pangungurap. No, imbis na nakafocus sila sa kanilang goal talaga na paunlarin ng ating bayan, no. So mas lalo talagang naghihirap ang ating bayan dahil sa mga ganitong pangyayari mga kababayan. So ano na mga kababayan itong mga nangyayari, no? Nakakabwisit na rin, no? Kung nakita ko yan kahapon, hindi ko na binili. Kahit sa palengke daw, ganito na rin talaga. Ganyan. 4 na ganyan. Nako, 108 4 na kamatis pesos. lang. Mga kababayan, hindi totoo ang balita na mas magaan ang buhay natin ngayon. Kaysa... Din-announce ni Attorney Rowena Ganson, no, mga kababayan, no, na hindi totoo yung mga sinasabi ngayon ng Marcos administration na mas maganda ang panahon natin ngayon, ng ating bansa ngayon, no. Mas lalong naghirap, mas lalong nalubog sa utang ang ating bansa, mga kababayan. Isipin nyo naman, no, mas mataas yung gastos kaysa sa kinikita ng bansa, no? So, paano gumaan yung buhay na yan, mga kababayan? Yun may nilalabas silang survey, pero saan ba kinukuha yung mga survey na yan? Kasi, ang survey na binabasihan ng taong bayan ay ang mga komento at reaksyon ng taong bayan sa social media. Yan yung totoong survey dito sa comment section at dun sa... iba't ibang social media platforms, no, doon makikita talaga kung totoo bang sinasabi nilang majority na taong bayan na ang nagsabi. Kasi dito makikita mo talaga na doon pa lang sa ginawang INC, no, hindi lang yung social media, no. Actual yun na pangyayari na umabot ng isang panawagan lang yun ng INC, umabot ng 1.7 million na mga INC members na nagpapakita ng suporta pagtutol sa impeachment laban dito kay dito sa pagpapa-impeach laban sa pagpapa-impeach dito kay BP Sara Duterte. So sampal ito sa lahat ng mga impeachment groups, no, at sa mga naninira sa mga Duterte. So yun nga mga kababayan, kitang-kita naman natin, no, lumabas talaga yung buong katotohanan na kahit anong gawin nila ay ang mga tao ay mulat na at may hindi na nila maiisahan pa sa kanilang pandaraya, no? So, kaya nga mga kababayan, no, kaya siguro ginawa nila itong si Martin Romualdez na solo, walang kalaban mga kababayan, kahit 4 dapat sila kasi may 3 naghain din ng candidacy. So, dinisqualified ng COMELEC yun, no, mga babayan, kung saan ang COMELEC chairman ay election lawyer ni President Bongbong Marcos, no, na nabigyan ng magandang posisyon sa COMELEC nung naging presidente na itong si President Bongbong Marcos. So, something's fishy mga kababayan na walang naging kalaban itong si Martin Romualdez.
mga kababayan. So, ayun pa, no, yung ginawa nilang Maharlika Funds, pinamumunuan ng anak ni President Bongbong Marcos na si Sandro, no? O nasaan na ngayon yung Maharlika Funds na yan, no? Wala na, tahimik na. Ang nakakapagtataka mga kababayan, tila tikong bibig ang mainstream media, no? Walang imik, walang sinasabi. At eto pa mga kababayan, gusto kong ibalik ito at huwag niyong kalimutan mga kababayan. Noong nakaraang eleksyon, no, walang ibang media or walang ibang mainstream media ang naging lapitan at naging sandalan nitong si President Bongbong Marcos para makapagpahayag ng kanyang saloobin at kanyang plataporma, kundi ang SMNI na pagmamayari ng Kingdom of Jesus Christ mga kababayan kay Pastor Kibuloy. Pero ang nangyari mga kababayan, no, ay walang utang na loob at walang kahihiyan, no, itong administrasyon na to dahil ginipit nila ang SMNI mga kababayan, no, at yun pinakulungan nila si Pastor Kibuloy mga kababayan. So isa lang yan mga kababayan, no. Tapos yung President Duterte, pinapakasuhan nila sa AGK, mga kababayan, kung saan si President Duterte ang nag-iisang Pangulo ng Pilipinas na nagpalibing, no, sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani, kung saan ilang dekadang nakaano lang yung ama nila, naka-freeze sa yelo, no, dahil hindi malibing-libing ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani, at si President Duterte lang. Pero ang sinukli nila ay panggigipit at pagsampa ng kasong EGK, mga kababayan. So, dito pa lang mga kababayan, makikita mo yung kawalang hiyaan netong Marcos administration. Hindi lang sa taong bayan, mga kababayan, no? Kung wala nga silang utang na loob sa taong tumulong sa kanila at na nagbigay ng respeto sa kanilang ama, paano pa kaya ang taong bayan, ang mga mahihirap na Pilipino? Yun nga ang sinasabi ni BP Sara Duterte, no? Kung siya nga ay ginigipit na pangalawa siya sa pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa, no? Vice President. Ginigipit nga siya mga kababayan, no, at sinisiraan. Paano pa kaya yung mga mabababang posisyon ng politiko na a-against sa kanila? Kaya ngayon mga kababayan ay halos yung iba ay tikong bibig, pero alam daw nila na mas marami pa rin ang sumusuporta dito sa kay BP Sara Duterte, at hindi maitatanggi mga kababayan na darating ang panahon na halos lahat, no, kasi ngayon nagsisimula na magsalita at magpahayag ng damdamin at reaksyon ang iba't ibang grupo at iba't ibang mga politiko. So panigurado mga kababayan, sa mga susunod na mga buwan o linggo ay meron na namang magsasalita niyan, at hindi na rin papayagan pa na mamuno at magasik pa ng lagim itong mga kababalaghang ginagawa ngayon ng Marcos administration, kasama ni Bongbong Marcos, itong kanyang pinsan na si Martin Romualdez mga kababayan, kung saan harap-harapang korupsyon na itong ginagawa, no? Yun mga kababayan, anong reaksyon nyo dito sa video na ito? Paki-comment naman mga kababayan. Paki-comment din kung taga saan ka, kabayan, para alam ko kung saan nakaabot ang video na ito. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi.